of glory. King of glory. King of glory. Fill this place. Fill our needs, O God. Hallelujah. Come on, hallelujah. One more King of glory. You can lift up your hands toward heaven. This is the sign of surrender. That without Jesus we can do nothing. Come on, hallelujah. This place, just wanna be with you. Just wanna be with you. King of glory, fill this place. Yes. Yes, fill this place, O God. Fill our heart. Fill this place. Ora bahaya, Just sikarahaya. wanna be with you. Just wanna be with you. Ora bohoya, sikarahaya. Oh God. Yes, I know mga kapatid, mayroon po tayong pangangailangan sa umagang ito. Sabihin po natin, Lord, punuin mo ang aking pangangailangan sa umagang ito, Lord. And for the last time, King of glory. Oh yes, King of glory. Jesus is the King of glory. Jesus is the King of kings. Jesus is the Lord of lords. He is our baptizer. He is our... Shall we bless the name of the Lord? Come on, open your mouth. Bless the name of the Lord. Come on, hallelujah. Praise Him. Hallelujah. Come on, open your mouth. Come on, clap your hands to Jesus. Hallelujah. Express your thanksgiving this day. Express, hallelujah, your thanksgiving to Jesus. Express your thanksgiving to the King of Kings. Come on, hallelujah, hallelujah. Come on, church, open your mouth. Express your thanksgiving. Express your praise to the King of Kings. He is good. Hallelujah. He's faithful to us. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Glory, glory, glory to you in Jesus. And one more time, palakpak para po sa ating pong buhay na Diyos. Amen. So, good morning everyone. So, thank you music team. Amen. So, once again, thank you Pastor for this opportunity. Amen. Psalms 100. Amen. Psalms 100, verse 1 to 5, familiar verse. Psalms 100, verse 1 to 5. Sa screen na. Okay, can we read it together? Thank you, musician. Amen. Verse 1, make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Then verse 2, serve the Lord. Serve the Lord. Serve the Lord. Amen. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Verse 3, know ye that the Lord, He is good, O He is God. It is He that hath made us, and not with ourselves. We are His people. We are His people. We are His people, mga kapatid. Amen. Verse 4, enter into His gates with thanksgiving. Enter His gate with thanksgiving, and into His court with praise. Be thankful unto Him, and bless His name. Amen. Can you shout the name of Jesus, mga kapatid? Amen. Verse 5. For the Lord is good, His mercy is everlasting, and His truth endureth to all.
Pag pagbulay-bulayan natin yung verse 5, ang sabi niya mga kapatid, for the Lord is good. His mercy is everlasting, in His truth endureth to all generation. Amen. So this Sunday, first Sunday of the month, I will bring to you the message of God. Kukunin ko sa verse 2. Serve the Lord with joy. Serve the Lord with gladness. Serve the Lord with joy or serve the Lord with gladness. Amen. So hiniling ko ang ating pong mahal na pastor sa patuloy na pagbabasbas. Amen, amen. Palakpakan po natin ating pong Diyos at amen. At bago kayo makaupo, kumamay po kayo ng 5 and tell to him or her, serve the Lord with joy or gladness. 5 people. Amen. So serve the Lord with joy. God bless you. Makakaupo na po yung mga batid. Serve the Lord with gladness. Yung 5 kinamay nyo, anong sabi nila sa inyo mga kapatid? Parang wala lang. Amen. So, kailangan po natin ito mga kapatid, serve the Lord with joy or serve the Lord with gladness. In Hebrew word, ang serve ay abad, na ibig sabihin sa English mga kapatid, to work. That's why sabi ng Biblia, work out your own salvation with fear and trembling. So, Hebrew word ng serve is abad, to work, to labor, then to worship. Then ang Greek word mga kapatid ng serve is may dalawa. Hindi ko makuha yung pronunciation mga kapatid. But ang sabi niya mga kapatid, diakonyo ba pastor? Diakonyo, na ibig sabihin mga kapatid sa English, to serve, to minister, or to be a servant. Kaya nga dito mga kapatid, wala po tayong ibang itataas, kundi ang pangalan lang po ng ating pong Panginoon. Amen. Ang pangalan lang po ng ating pong Panginoon. So Greek word is diakonyo, then other word mga kapatid is latroyo, na ibig sabihin mga kapatid, to serve God, to worship God, then to perform religious services. That's why mga kapatid, we are here this morning to serve the Lord mga kapatid, to worship Him, to praise Him mga kapatid, to glorify Him, to magnify Him mga kapatid, to lift up His name, to exalt His name. Kaya nga dito tayo mga kapatid, sa umaga ito mga kapatid, na ang itataas lang po natin, walang iba, kundi ang pangalan po ng ating pong Panginoon. Hindi natin pwedeng itaas ang sino man mga kapatid. Ang Diyos ang kailangan lang pong itaas sa umagang ito mga kapatid. Amen. So that's why sabi ng Biblia, Romans chapter 12 verse 1, Romans 12:1, sabi po niya, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies as a living sacrifice, holy. Present your bodies. We need to present our bodies as a living sacrifice, first holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. So we need to offer our body as a living sacrifice, not only offer, but we need to become holy. Then yung body po natin mga kapatid dapat magiging acceptable. Karapat dapat na ialay po natin sa ating pong Panginoon ang ating pong mga alay. So just remember mga kapatid, Cain and Abel. Nung nag-alay po sila mga kapatid, hindi lahat yung alay tinanggap po ng Diyos. Ang tinanggap lang po ng Diyos mga kapatid, yung kalugod-lugod sa Kanya. Kaya nga mga kapatid, na magandang bagay na bago po nating
purihan ang Diyos, saliksikin po na natin ang ating puso mga kapatid. Dahil napakagandang bagay ang magpuri, napakagandang magsamba sa ating pong Panginoon is our heart is pure. Kung ang ating puso mga kapatid ay malinis. Palakpakan po natin ang ating pong Diyos. Amen. So in Genesis or Exodus chapter 3 verse 2 to 5, Genesis chapter 3 verse 2 to 5, and the angel of the Lord appeared unto him in a flame of fire out of the midst of the bush. And he looked, and behold, the bush burned with fire, and the bush was not consumed. Verse 3, and Moses said, I will now turn aside and see this great sight, why the bush is not burned. Verse 4, and when the Lord saw that he turned aside to see, God called unto him out of the midst of the bush and said, Moses, Moses, and he said, here I am. Then verse 5, and he said, sabi po ng Panginoon, sabi po ng Diyos, and he said, draw not nigh hither, put off thy shoes from off thy feet, for the place whereon thou standest is the holy ground. So sabi niya, bago ka lumapit sa akin, tanggalin mo muna ang iyong sandalyas dahil ang kinalalagyan kong lugar ay banal na lugar. Church, this building, mga kapatid, is the place of worship. This place is the place of prayer, mga kapatid. This place is the place of worship. Amen. So please, mga kapatid, bago po tayo tumayo sa pulpitong ito, bago po tayo maghawak ng anumang mga instrumento, mga kapatid, be sure na ang ating puso, mga kapatid, ay malinis sa harapan po ng ating pong Diyos. Because this is holy ground. Kaya sa tabernacle may holy ground. This place, mga kapatid, is the holy ground. Kaya dapat, bago po natin gawin, bago po natin sampahin ang ating pong Diyos, mga kapatid, be sure na ang ating puso, ang ating kaisipan, ang ating kaluluwa ay malinis na sa harapan po ng Diyos. That's why, mga kapatid, mayroon po tayong devotion to prepare ourselves, mga kapatid, before God. Amen. Clap your hands to Jesus. Hallelujah. So ulitin ko, mga kapatid, we are here, mga kapatid, to serve God. Hindi po tayo pumunta, kaya palagi po nating naririnig, hindi tayo pumunta dito dahil kay pastor. Pumunta po tayo dito, mga kapatid, dahil gusto nating maglingkod sa buhay na Diyos. Gusto nating maglingkod, mga kapatid, hallelujah, sa Diyos na nagbago sa atin. Amen, hallelujah. Andito po tayo para purihin po siya. Nandito po tayo, mga kapatid, to worship the Almighty God, to worship, to praise the Lord of Lords, the King of Kings. Kaya sabi ng Biblia, mga kapatid, so ulitin ko, we are here, mga kapatid, to serve God. Amen. Ulitin ko, andito po tayo para magsilbi sa Diyos. Wala na. So andito po tayo para pagsilbihan ang Diyos, andito po tayo, mga kapatid, para sambahin ang Diyos, andito po tayo para itaas ang ating pangalan, ang pangalan po ng ating pong Panginoon. Kaya sabi ng Biblia, Psalms 47 verse 1, if we understand, mga kapatid, the word of God, ang sabi niya, oh, clap your hands. Come on, oh, clap your hands, all ye people, and shout unto God with the voice of triumph. Come on, clap your hands, all ye people, and shout unto God with the voice of triumph. Amen. Psalms 150 verse 6, let everything that have breath, come on, let everything that have breath, praise the Lord, praise ye the Lord. Kaya minsan sabi narinig natin, church, we are not, hindi tayo patay. We are alive. But minsan yung pagpupuri po natin, mga kapatid, moody ba? But the Bible says, mga kapatid, let everything that have breath, praise the Lord, praise ye the Lord. Hallelujah. Mark chapter 12, verse 30 to 31. Mark 12, 30 to 31. Ang sabi po niya doon, and thou shalt love the Lord, thy God with all thy heart,
with all thy mind. This is the first commandment. Verse 31. And the second is like, namely, this, thou shalt love thy neighbor as thyself. There is none other commandment greater than this. Kaya nga mga kapatid, as one family, we need to love one another. We need to encouraging one another, mga kapatid. Amen. Kaya dapat bilang isang pamilya, dapat magmahalan po tayo, magpalakasan po tayo para pagdating ng rapture, hallelujah, sama-sama po tayong lahat, natataas at sasalubungin ang Diyos, hallelujah, sa alapaap. Deuteronomy chapter 10, verse 12. And now Israel, what doth the Lord thy require of thee, but to fear the Lord thy God, to walk in all his ways, and to love him. But, ulitin po natin mga kapatid. And now Israel, what doth the Lord thy God require of thee, but first, to fear the Lord thy God. Second, to walk in all his ways. Third, and to love him. And then fourth, mga kapatid, and to love, and to serve the Lord thy God with all, not half, not three-fourths, but all thy heart, and with all thy soul. Amen. In Deuteronomy chapter 10, verse 12, God requires service with the whole heart and soul because He is the source of all life in goodness, and he deserves complete. And he deserves complete, wholehearted devotion in return. Kaya dapat pagmahalin pala tayo natin, pag magsilbi po tayo sa Diyos mga kapatid, ibigay na natin yung the best na pagsisilbi, the best na pagsamba mga kapatid, dahil bukas hindi na natin alam kung tayo po'y malakas pa, hindi natin alam bukas kung tayo po'y buhay pa mga kapatid. Amen. But sometimes, serving the Lord become a burden. Nagiging burden na sa tao, sa Kristiyano mga kapatid, at ito'y nagiging hindrance na lang sa buhay. Remember mga kapatid, excuse me, sa first week ko sa Sunday, sa trabaho, sabi ng kasama ko, kasi 7 days mga kapatid, so tomorrow sabi niya, a-attend ka, sabi ko, sabi niya, papasok ko, sabi ko, no, I know, Muslim, brother and friend, but sinabi niya, but I know, Sunday is for the Lord. Sunday is for the Lord. Sunday is holy. Sunday, mga kapatid, is para sa ating pong buhay na Diyos. Amen. So serving the Lord become a burden sometimes sa mga tao, nagiging obstacle na ito mga kapatid. In the sad thing, Sister Benilyn, saka lang nila kilala ang Diyos, saka lang natin kilala minsan ang Diyos pag may problema na, pag may need, pag may karamdaman. But I believe this morning mga kapatid, na kahit po tayo pagod mga kapatid sa trabaho, pagod sa eskwelahan mga kapatid, pinili po natin, naging priority po natin ang ating pong Diyos. Kaya po tayo andito mga kapatid, so umagang dito mga kapatid, because we know, hallelujah, that because Sunday is for the King of Kings, Sunday is for Jesus. Come on, clap your hands to Jesus mga kapatid. Amen. So the Bible, serve the Lord with joy. Serve the Lord with gladness. Kaya sabi ng Biblia, Psalms 122 verse 1, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. But minsan, mas masaya pag outing. Maaga pa lang nakaprepare na. But sa church, sabi ng Biblia, I was glad when they said unto me, let us go in the house of the Lord. Let us go in the presence of God. Clap your hands to Jesus, mga kapatid. Hallelujah. Colossians 3:23 to 24. And whatsoever ye do, do it heartily as the Lord and not unto men. Kaya nga, ano mang ginagawa po natin mga kapatid sa church, ano man yung binibigay natin sa church, ano man yung dinadala po natin sa church, dinadala po natin to para sa Diyos.
Kaya wag na tayong maghintay na i-appreciate po tayo mga kapatid dahil ito'y ginagawa po natin para sa Diyos, hindi kay pastor, hindi dahil kay Sister Eleanor, kay Sister Benilyn. Ginagawa po natin ito dahil mahal po natin ang Diyos. Hallelujah, dahil obligasyon po natin na purihin, sambahin po ang ating pong Diyos mga kapatid. Amen. Verse 24. Verse 24. Knowing that of the Lord ye shall receive the reward of the inheritance. Kaya nga, minsan, wag na tayong sabihin, ang galing mong umawit. Wag na nating ihintay may mag-appreciate po sa atin. Gawin po natin ito ng buong puso para sa ating pong Panginoon, hindi sa tao. Kasi sabi po mayroon pa akong ginawang quotation dyan, mga kapatid, may quotation dyan. Tagalog nga lang, sister, nakalagay ba Sister Rica? Wala. So sabi po niya mga kapatid, basahin ko na lang. So sabi ng quotation mga kapatid, pakinggan na lang natin. Sabi po doon, huwag kang maglingkod sa Panginoon dahil sa obligasyon. Ayan. Kaya basahin natin mga kapatid, huwag kang dahil sa obligasyon, siguradong mapapagod at magrireklamo ka. Maglingkod ka na may passion at pagmamahal dahil kapag naglingkod ka na mula sa puso, pag naglingkod ka na mula sa puso, kahit pagod ka, ay siguradong magpapatuloy ka at hindi ka kailanman susuko. If you agree for that quotation, clap your hands to Jesus. Come on, clap your hands to Jesus, mga kapatid. Amen. Yes, we are serving the King of Kings. Hallelujah. We are serving to the Lord of Lords. Amen. 1 Corinthians 16:13 to 14. 1 Corinthians 16:13 to 14. Watch. Ye stand fast in the faith. Quit you like men, be strong. Verse 14. Let all your things be done with charity or love. Let all your things be done with charity and love. Kaya dapat mga kapatid, alam nyo, excuse me, pag sa school, sa Pilipinas, pag hindi ka nakikinig sa teacher, ang ginagawa ng teacher? Respect the teacher, mga kapatid. Kaya nga minsan, pakinggan din natin kung sino man yung nagsasalita, tumatayo dito sa likod ng pulpito, para pagdating na kayo naman ang tumayo, mga kapatid, pakikinggan din nila kayo. Amen. Respect the word of God. Pag sabi nga ni Pastor Umpad, kilala niyo Pastor Umpad, mga kapatid, sister. Pag sabi niya, pag ayaw mo makinig, ang pinto ay bukas, umuwi ka na lang. Sayang din yung oras, sayang yung effort mo, sayang yung time mo sa church, mga kapatid. Kaya nga, Sister Benelin, ang aga-aga mo nagbihis, nagsayang ka ng gasolina tapos hindi ka na makikinig. Sayang, mga kapatid. But I believe, mga kapatid, andito po tayo dahil mahal po natin ang Diyos. Andito po tayo, mga kapatid, dahil gusto nating maglingkod sa ating pong buhay na Diyos. Sorry, mga kapatid, dahil mahal ko kayo. Amen. So serve the Lord with joy. Tapos ano iba yung ginagawa po natin, mga kapatid? Sabi po ng Biblia, Ecclesiastes chapter 3 verse 1, quote it. Ecclesiastes 3:1, and everything, there is a season and a time to every purpose under Monday to Sunday, a Monday to Friday, work day. Monday to Friday, pastor, school day. Sunday, so respect yung ilang oras na lang para sa ating pong Panginoon. Ibigay po naman natin, mga kapatid. Hallelujah. Kaya sabi ko, minsan Sunday na lang tayo nagkakasama, mga kapatid. Kaya samantalay naman natin yung Sunday, mga kapatid. Yung Sunday, ibigay naman natin yung the best na pagpupuri, the best na attention, mga kapatid, sa ating pong buhay na Diyos. Para mamaya, ano man hihilingin po natin sa Diyos, mga kapatid, ay hindi naman tayo mapapahiya at ibibigay niya lahat ng ating pangangailangan. Amen. Clap your hands to Jesus. Amen. So serve the Lord with joy. Serve the Lord with gladness.
Because when joy, when gladness is in your heart, walang pwedeng mag-stop sa'yo, pastor. Walang pwedeng makapagpigil. Silang man ang drum, silang man ang gitara, ang keyboard, ang song leader, mga kapatid, but I don't care. Basta ako'y sasamba sa aking buhay na Diyos, ibibigay ko yung the best ng pagsamba ko sa hari ng mga hari. Amen. Joy is the fruit of the Spirit. Amen. Joy is the fruit, one of the fruit of the Spirit. So when the Spirit of the Lord is in you, andun ang joy. So sabi niyo, Sister Destiny, so this song says, when the Spirit of the Lord comes upon my heart, I will dance. Like David danced, I will jump. Like David jumped, I will shout, I will praise, I will sing like if the Spirit of God is there. Kasi yun yung joy, Sister Benilyn. Pag andun ang joy, Brother Efren, maski hindi na pumalakpak yung katabi mo, I don't care. Kasi andito ako para sa Diyos, hindi sa katabi ko. Andito ako para sa hari ng mga hari, kaya ibigay ko yung the best na pagpupuri na alam ko para sa Kanya. Amen. So when the Spirit comes upon me, pag andun yung Espiritu po ng Diyos, no one can stop you, mga kapatid. Kaya minsan ewan ko kung minsan sabi nyo, parang si ganito naman, parang masyadong OA. Yun yung way niya. At hindi natin siya pwedeng pakialaman pag ganun yung way niya magpalakpak, yung way niya magpuri, yun yung pray niya, manalangin, mga kapatid, wala tayong pakialam dahil ginagawa niya yun, mga kapatid, dahil sa hari ng mga hari, ginagawa niya yun para sa Panginoon, hindi para impress ang isang tao. Kaya minsan, ang OA naman ni pastor, sasayaw-sayaw pa, lulundag-lundag pa, hindi naman niya bagay. Yun yung way niya, mga kapatid, para purihin ang Diyos. Kaysa naman, sabi ng Biblia, sabi ng song leader, come on church, let everything that have breath praise the Lord. Yun yung nakakahiya. Yung hindi tayo marunong pumalakpak, hindi tayo marunong sumigaw, hindi tayo marunong magpuri sa ating pong buhay na Diyos. Kaya yung tao na pag naglulundag, umiiyak, pag nagpupuri, mga kapatid, yung way nila, mga kapatid, para pabigyan papuri, to express their love, to express their thanksgiving to Jesus. Then tignan natin minsan yung magpuri, yung presensya ng Diyos, ang dali sa kanila. Pero yung iba, dumating na nakasimangot, uuwing. Wala akong sinabi, kayo nagsabi noon. Amen. So church, serve the Lord with joy. Church, serve the Lord with joy, serve the Lord with gladness. Then please, hindi na tayo bata sa Panginoon. 14 years na tayo sa church. So please, don't focus on the negative things. Lalo tayo mai-stress. Yung mga buhok, ang dami ng puti. Huwag natin i-stress yung sarili natin sa mga bagay. Kasi sabi na Biblia, work out your own. Salvation is individual. Salvation is individual, mga kapatid. So, huwag naman na tayong pa-baby sa church. 14 years na po tayo. 14 years na po tayo, mga kapatid. Kaya dapat mag-grow naman na tayo. Amen. Mayroon po tayong quotation dyan na isang, mga kapatid. Ang sabi po ng quotation dyan, train your mind to see the good in every situation. I-train po natin yung ating kaisipan na tumingin sa magagandang bagay. But minsan parang pagputi to Sister Aurora, pag may dot na itim, ang nakikita, yung dot na itim. Yung maliit. Minsan yung maliit, ang nakikita po natin, ay ganito, si ganito. Huwag na nating tignan, mga kapatid. Ang tignan po natin, mga kapatid, hindi yung problema,
ang tignan natin yung Diyos na nagbibigay solusyon sa problema, mga kapatid. Amen. Sabi nga ni Sister, pangalan ni ate? Si ate na lang. Sabi daw ng apo niya, Grandma, you have money. So sabi niya, maski wala, sabihin ko mayroon. Positive, mga kapatid. Kaya minsan maging positive po tayo. Tignan po natin yung magagandang ginagawa po ng Diyos sa church, yung magagandang bagay na ginagawa ng Diyos sa ating pamilya, yung magagandang bagay na ginagawa ng Diyos sa ating trabaho, sa ating pamilya, mga kapatid. Yun yung tignan po natin, wag natin tignan yung malilit na bagay. Kasi yung malilit na bagay, andyan talaga yan. Yun yung mga gawain ni Satanas. But lagi po nating tatandaan, mga kapatid, si Satanas talunan na. Wala na siyang magagawa. Talunan na siya, mga kapatid, pero minsan kumakampi tayo sa kanya. But please, gawin po natin yung the best natin para sa ating pong Diyos. Tignan po natin yung magagandang bagay na ginagawa po ng ating pong Panginoong Heso Kristo. Amen? Clap your hands to Jesus, mga kapatid. Amen. Then as a Christian, kasabi ko nga, marami na tayo na experience. Excuse me, yung Ugnaya family, nakita natin yung mga nangyari sa kanilang mga boys. Sister Gloryville, last week lang. Amen. But sabi ng isang quotation dyan, mga kapatid, we are not always, para makita na po natin, mga kapatid. Okay, basahin po natin, mga kapatid. We are not always strong to face our battle, but sabi niya, but the good news, God is always there to make us strong to overcome them. Salamat sa Diyos. Andyan po Diyos. Yes, may time. Hallelujah, na may kahinaan po tayo, mga kapatid. But salamat, andyan ang Diyos na tumutulong po sa atin. Kaya sabi ni Micah, mga kapatid, rejoice not against me, O mine enemy, when I fall, I shall arise. When I sat in the darkness, the Lord is my light. Amen. So church, keep going. We are not exempted sa problema, but keep going. No matter what, mga kapatid, because God is with us, mga kapatid. He will never leave us nor forsake us. So please, walk by faith, not by sight, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Come on, walk by faith, not by sight, and looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, mga kapatid. So please, walk with faith. Amen. So serve the Lord with joy and gladness. Joy is an enduring, deeply rooted contentment and delight that arise from one relationship with God in His promise even amidst trials and suffering. Yun yung meaning ng joy. Then, gladness, ang sabi mo dito, a deep spiritual joy and contentment rooted in God's present salvation and promise. So, the author of Psalms 100, no other than David, so David says, serve the Lord with gladness. Because the true joy is in service. Amen. Because the joy is service comes from recognizing God's sovereignty, love, and faithfulness, making a relationship with Him in privilege. So magandang bagay. Sabi nga, out of billions, isa po tayo sa tinawag po ng Diyos. Kaya this is isa pong napagandang pribileyo, Sister Rose, na andito po tayo paglingkuran ang hari na mga hari, ang Panginoon ng Panginoon. It's a privilege. Hindi lahat kaya maglingkod sa Diyos. Kaya nga dati, puno po tayo, mga kapatid. But asan na yung iba? Kaya nga isang pribileyo ang magsilbi po sa Diyos. So please,
huwag natin sayangin yung privilege na magsilbi po sa ating pong Diyos. Di ba yung makapagtrabaho ko ng Sister Bedeli sa magandang trabaho, is a privilege. Magagandang kumpanya. How much more pa kaya mga kapatid na nasa kaharian ka po ng Diyos, tagapagmana ka mga kapatid sa kaharian po ng Diyos. So napakagandang pribileyo. So serve the Lord with joy and gladness. Amen. In this message, I conclude in this saying, church, we cannot serve God. Hindi tayo pwedeng makapaglingkod sa Diyos na andun po so we cannot serve the Lord with joy and gladness if our fire, kung ang ating apoy ay aandap-andap na. If our apoy ay patay na. What I mean mga kapatid, mahirapan po tayong magsilbi sa Diyos with joy and gladness pag ang Espiritu ng Diyos ay hindi na umaapoy sa atin. Pag hindi na nag-on fire. Kaya minsan darating na yung nagre-reklamo na po tayo, dumarating na parang napapagod na tayo, sabihin Sunday na naman, nag-practice kami ng Friday, Sunday na naman, mapapagod po tayo. But if the Spirit is there mga kapatid, walang pwedeng humadlang sa atin. Pagod ka man, may karamdaman ka man, sasabihin mo pa rin, pupunta pa rin ako sa church para pa siya pabigyan ko ng papuri, bibigyan ko ng pasasalamat. So my question this Sunday mga kapatid, kumusta ang Espiritu ng Diyos sa ating mga buhay? Still on fire? Still on fire mga kapatid? Ang sagot ay nasa atin. Shall we all stand? Come on, before we go to the altar, ang sabi po ng Biblia, sometimes we need to search, kaya naririnig natin minsan, sa trabaho, mayroong evaluation every year. Pag ano nung nangyari, pag kumita si Sister Benelin or nalugi, so para alam nila kanila pong gagawin. But this Sunday, mga kapatid, we need to evaluate also. Tignan natin, examine ourselves. Nasa pananampalataya pa ba ako? Nasa akin pa ba ang Holy Ghost? Nasa kalooban pa rin ba ako ng Panginoon? Or hindi na? Ang sagot ay nasa sa atin. Kaya ang sabi ng isang pastor dati, huwag kayong magiging undercover Christian. Na Christian lang pag Sunday. Ipakita po natin mga kapatid, na every day in our life, we are Christian. May pastor man, may kapatiran man na nakikita, makikita pa rin nila that we are Christian. Amen. So before we go to the altar, ipikit muna natin ating pandali nating mga bata. Search your heart. Come on, we need the Holy Ghost this Sunday. Come on, serve the Lord with gladness and with joy. But sabi ko nga, makakapagsilbi lang po tayo if our fire, if the Holy Ghost is still on fire.